Para maliwanagan tayo, ito pong mga eksperto. Okay, Dr. Love muna. Ito po, mga magkakaibigan na naman, na nagkakaibigan, ganon. Ano ba ang dapat gawin para sila po, sa personal na level, hindi sa negosyo. Sa personal na level, ano ang dapat nilang gawin? Alam mo, ang nagiging problema lang dito, Ate Kuring, yung kawalan ng mga documentation, ano? Kagaya nung sinasabi nitong si Marilyn na pinagtiwalaan niya si Tessie na magbenta ng kanyang 2 bundles sa negosyo niya. Sabi naman ni Tessie na ibalik na yung bayad. Ang problema rito, walang documentation, walang magpapatunay talaga. So siguro ito magiging magandang aral para sa atin to. Hindi lang sa negosyo, mahalaga din yung pagtitiwala natin sa ating kasama. Sa mga katulad ng nirereklamo, tawag dito, Marilyn, kung totoo yun, yung mga tindera mo na hindi mo napapakain, siguro magandang pagtuunan natin ng pansin. Ang mga kasama rin natin to, kadugo din natin na, tratuhin natin sila na katulad ng ating kamag-anak. No? Doon natin mapalalago ang ating pagkakaibigan at pagtiwalaan natin. Huwag naman tayong magduda kaagad nang wala naman tayong ebidensya. No? Siguro at the end of the day, bago lumubog ang araw ngayon, muling maibabalik ang pagkakaibigan yung dalawa at mas magiging maganda pa ang inyong relasyon. Maraming salamat, Ate Kuring. Ayun. So, Dr. Love, yung kasulatan, kahit sa pagitan ng magkaibigan, importante yun. Importante yun, Ate Kuring. Oo, lalo't pera at negosyo ang pinag-uusapan. Okay, si Attorney Lorna Kapunan, ano naman ang inyong masasabi? Ang tawag doon ay hearsay evidence. Ang hearsay evidence, ang ibig sabihin nun, dapat ang tunay na ebidensya, yung nakikita natin, yung organs natin, nakikita natin, naririnig natin, naaamoy natin, at nalalasahan natin. Yun ang tunay na tawag doon, real evidence. Yung sa personal relationship, pati sa business, wag na tayong magparang-parang. Lalo na, kung negosyo ninyo yan, mag-start na kayo, small business yan mag-start na kayo ng tamang business practice. Magkaroon kayo ng journal, no? Magkano yung binigay mo, magkano yung sinoli sa'yo. Importante rin yung inventory. Inventory, ibig sabihin, ilan ang jacket, ilan ang pantalon, ilan ang sinole, ilan ang binenta, no? So, ang advice ko sa atin mga nag-i-small business na ganyan, mag-start tayo ng tinatawag na good business practice. Access to credit without history. Kasi yung mga barangay official nyo, dapat merong relasyon sa mga bangko para sila ang kinatawan ninyo para makapangutang ng walang collateral doon sa mga bangko. Yun ang dapat Kasi mangyari. dapat may proof of residence doon sa bangko. Ayun. Thank you, Attorney Lorna. Doc Camille, kailangan ba talagang pakuluan ang mga damit pagkatapos bumili sa ukay-ukay? Walang masamang bumibili sa ukay-ukay, pero ang problema natin dito, alam nyo, pag second-hand items, lalo na paggawa sa cotton, alam nyo yun, malalambot yun, talaga nag-i-stay ang bacteria for 90 days. Ay! So, kinakailangan talaga, hindi man pakuluan, pero at least 60 degrees, yung talagang, yung mainit. Painitin sa araw. Oo, ganon. Kaya, hindi pa pwede na pag nilabhan niyo yan yung sa malamig na tubig lang. Hindi, dahil hindi siya natatanggal. Ay. Lalo na kung sinasabi niyo na nakabundle yan. Pag nakabundle yan, ibig sabihin, pwede mag-stay yun ng, halimbawa, hindi pa nabibili, 200 days pwede mag-stay ang bacteria. So, ganun katindi talaga na kinakailangan, whether sinabi nyo na may etiketa pa yan or talagang naka-plastic pa yan, pwede talagang mapuntahan ng mga, especially Staphylococcus, yung mga E. coli, mga ganyan. Hindi nyo napapansin, pwede kasi yan ng direct contact or yung pag yung parasites na yan pumunta sa bloodstream nyo, hindi nyo alam, yun pala ang dahilan dahil sa pagsuot nyo ng mga second-hand items. Ayun. Kasi pagkagaling ng ukay, sabit na, no? Sabit na yan hindi na yan nalalabhan. Pag bumili ka na lang siguro, yan.